Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon unang-una dun sa operation to. Kasi naging successful, tapos anytime pwede na ako mag-aanak. Wow! Tapos kasi for how many years, running 7 years, actually umaaten ako ng church sa Philippines, pero nung nag-asawa ko ng Korean, mahirap para sa akin umaten ng church kasi alam niyo naman ang Korean tradition, Muslim, diba? Ano sila Buddhist. It's difficult to, go. Ayan. O sige na nga lang mag-English. Ayun, medyo nahirapan ako. Hindi, actually talagang mahirap kasi syempre nakikisama ako sa pamilya ng asawa ko. Hindi ganun kadali na kapag gusto kong umalis, kapag gusto kong pumunta sa church, hindi madali para sa akin maka-attend ng church. Pero, mabuti pa rin si Lord. Napakabait sa akin ni Lord kasi ginawa niya lahat. Talagang ginawa niya lahat para maka-attend ako. Salamat sa mga kaibigan ko katulad nila Flor, nila Maricar, ni Roxanne, ni Mercy, ni Jackie. Sila lahat na nandito sa church. Wala silang sawa. Wala silang sawang nag-pray ni Lord para makabalik ako muli. Amen! Kayo po ba ay magpala sa makinang pagkikinig ng kanyang patutuo sa buhay? Amen! 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 At ang susunod naman po na magpapatuo ay walang iba kundi si... Ana? Analisa! Yes, sila may mga yung mga datihang, sila may mga datihang nagpunta ng church na for how many years, for how many ages, hindi mo sila nagbabalik dahil may mga pagkakataon na pag nagkakaroon po tayo ng hindi pagsunod sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng pagtalo. Di man natin maramdaman, pero ang Diyos, kapag nag-try tayo ng pagsuway sa Kanya, pinapalo niya tayo. Tapos yung mga magulang, kapag ipalang nila naging matigas ang ulo, pinapalo. Diba? Ganun po yan tayo sa buhay ko. Ganun po yung pagkakataon na mapalo yung Diyos. So, baka sa atin, Napalo si Lisa. mapalo tayo sa Kanya. Ay, napalo si Ana. Ana Lisa. Bago ko sabihin yung nararamdaman. Nagpapasalamat ako kay God dahil pinabalik niya ako dito. Amen. September ako unang pumunta dito. Ngayon, maraming pagsubok ko rin sa buhay ko. Parang kumaktay na yun. Ngayon, nabuntis ako. Dapat mag-encounter na ako. Pero pinili ko yung mabuntis ako. Ngayon, binigyan na ako nila ng treatments. Na kailangan ng treatments. Tapos, ang nangyari nun, hindi ko rin alam na kukunin niya. Yung ng treatments ko, akala ko, yun na yung katapusan ng buhay ko. Gusto ko lang magpalak na magpakamatay kasi nabaliw ako. Kasi nabaliw ako, namatay yung dalawa ko. Kasi may isa pa na tumagal siya ng isang buwan. Hindi ko rin alam na kukunin siya. Kaya sabi ko, God, anong gagawin ko? Tinanong ko yung sarili ko, tinanong ko rin siya. Ngayon, ang sabi sa akin, bakit hindi ka bumalik ulit? Kung saan ka masaya, at kung saan mo hiningi yung bigness. Amen! Tawag dito sa Diyos, nakipagkita ako kay leader ko. Wago. Ayun na, wala yung baby ko, tapos bumalik ako sa leader ko, nakiusap ako sa kanya. Sabi niya sa akin, buong buo kita tatanggapin. Buong buo ka rin tatanggapin ng Diyos. Yan ang sabi niya sa akin. Ngayon, ang sarap sa paharamdam. Nung time na namatay yung anak ko, kinabukasan, prayer meeting. Ngayon, may mga yumakap sa akin yung time na yun. Alam nila na nagsisigaw na ako noon. Ngayon, yakap nila ako. Tapos, hindi pa doon yung katapusan ng pagsubok sa akin. Ang nangyari pa sa akin, na-disgrasya ako. Yung sasakyan namin, nabangga. Ito lang, nung nakarangin ko lang. Nabangga siya, wasak. As in, doon lang sa harap ko yung wasak na wasak. Tapos, tatlo kami nakasakay. Ako lang din yung na-disgrasya. Nasemente yung pa ako. Sabi ko, ang dami pagsubok. Yun nga yung sinasabi ng leader ko na pinapalo niya ako. And pagpalo niya sa akin, yun yung nagsisilbing, ako yung, mas malakas yung magiging pananampalataya ko sa kanya, yung faith ko sa kanya. Kaya lagi ko sinisigaw every morning, sinisigaw
sinisigaw ko rin every Sunday, tsaka pag prayer meeting, Biyernes. Sinisigaw ko sa kanya lahat ng problema. Marami ko kasi sa buhay ng problema, pero sabi nga nila, bakit hindi ka bumalik sa akin? Kasi bumubuo ka naman yung tatanggapin. Wala namang imposible sa kanya eh. Lahat ng problema mo, wala yan. Kaya niyang anihon niya, kaya niyang isolve niya. Basta manampalataya ka lang sa kanya. Kahit marami kang nagawang kasalanan sa kanya, ako, totoo ako, marami akong nagawang kasalanan sa kanya. Kasi tinalikuran ko siya ng time na nabuntis ako. Amen. Kasi nga, hindi ako pwedeng pumunta, maglakad sa triplets yung dinadala ko. Kaya that way na, hindi ako pumunta ng church. Tsaka ang taas ng pride ko noon, ayaw ba, bakit ako pumunta? Pero ngayon, naiintindihan ko na lahat ng nangyari ng is pagsumo, kung hanggang saan ang faith ko sa kanya. Kaya nga, napaka-thankful ko sa leader ko, tsaka sa bagong mga ka-cell group ko, na sobrang talaga ng pagmamahal nila sa akin na kahit na marami akong nararamdaman na lungkot na ako, alam ko lagi naman din ng sigal, pero mas maganda pa rin kung pinasasabihan ka ng problema mo. Kaya sobrang pasasalamat ko sa inyo lahat, kay leader, kay Ate Lisa, kay Ate Olive, kay Mercy, kay Jackie, kay Roxanne, kay Ate Maricar, sa lahat-lahat pa kay Ate Neri. Oh, kay William, lahat ng kasalubong ko, maraming salamat sa inyo dahil lalo ako naging matatag dahil sa inyo. Okay, God, thank you, God, and your name. Amen. Okay, amen. Talagang sadyang pwede ng Diyos at wala nang ibang makakatulad pa. Amen? Amen. So, lahat ng mga lumalayo at tumatakbo, hinahata ka, muli kami hinahata ni Lord pabalik sa kanya. Kasi, ganun nila, dakila, ganun kalaki yung pag-ibig ni Lord sa atin. Amen. Ay, kaya tayo lumayo sa kanya, anak, ikaw ito. Bakit ka lumalayo? So, yun, hinahata na tayo, yun, mag-return tayo pabalik sa kanya. Amen? So, wag natin hayaan na yung kasalanan maging hadlang sa pagbabalik natin sa kanya. Dahil sabi ni Lord sa verse 1:9, kung sino man ang magkakaroon ng aking kasalanan, ako ay tapat at mabuti na handang magpatawad sa iyong mga kasalanan na ginawa. Kailangan na magbigay na yan at magbalik at magkakaroon ng buong pagsisisi sa kanya. Amen? Okay! Ngayon, alam mo tayo kumain at maganda ng pagpuli kami sa Panginoon? Ngayon ay kumain tayo. Dahil Palakpak po natin ang ating mga kamay.